Agritsikahan at iba pa. Agritsikahan at iba pa ay mga kwento ng iba't ibang uri ng tao na sumasalamin sa pagpupunyagi ng isang pamilya o individual upang lumago ang kanyang pamumuhay bunga ng agrikultura. Mga kwento ng mga tunay na Pilipino na may puso at pagmamahal sa kapwa, sa kalikasan, lalo na sa agrikultura. Mga individual na patuloy na nagbibigay ng positibong ehemplo sa bawat Pilipino na ang pagtsatsaga at pagsisikap sa buhay ay siyang magiging susi ng bawat isa para umangat sa buhay. Tayo nang tuklasin ang mga iba't ibang kwento ng isang pangarap dito sa Agritsikahan at iba pa. Ako nga pala si Arnel Garcia, 68 years old. Bali, ang trabaho ko sa ibang bansa, land surveyor ako, senior land surveyor for almost 27 years of Brunei. Tapos nung umuwi ako dito, nakita ko na parang merong problema ang pagsasaka. Nakikita ko sila, mga kasama ko, problema sila sa tubig. Sabi ko kaya, makisama kaya ako. So sumasama ako sa kanila. Ang problema, hindi rin naman daw ako magsasaka eh. Bakit ako sumasama sa kanila? Napahiya ako nun. So ang ginawa ko, nag-aaral ako ng iba't ibang sa agrikultura, sa Bilyar-Sipag, sa ATI, DA. Pero yung unang pagta-training ko, sa bandang Nueva Ecija, may bayad pa 5,000. So, okay lang, para lang matuto ako. Tapos, ito katulad halimbawa nangyayari ngayon, problema sa bio, yung ano natin, paano mag-ano ng fertilizer, pesticide. So, nag-training din ako niyan sa Fertilizer and Pesticide Authority. 4,000 naman yung bayad. So, naisip-isip ko, sabi ko, I have to do something. Ginawa ko, yun, nag-aaral ako. Hanggang marami ako natutuhan from 2011 hanggang sa ngayon. Yun, ang pinag-aralan ko. Kaya napasama ako dito sa agricultura. At ngayon, local farmer technician ako ng Lubao. Ang inspirasyon ko, yung mga kasamahan ko dito sa bukid dito, sa aming paligid ko. Nakakita ko kasi na napakarami nilang problema. So sabi ko, makakatulong ako kung alam ko ang mga problema sa agrikultura. So ang unang nakita kong problema nila sa tubig. So kinausap ko ang isang kaibigan para magtayo-tayo ako ng isang asosasyon. Ikaw ang maging presidente at tutulungan kita. So ginawa namin, nagbotohan, kailangan ng botohan para maging so naging presidente siya sa patubig. Yan ang unang problema. Hanggang sa ngayon, patubig ang problema. So dahil sa ekspresyon na yan, nagtuloy-tuloy. Hanggang kinausap namin lahat ang mga naging presidente hanggang sa dulo, hanggang doon sa NIA. Kaya naging chairman siya ng council ng NIA. So yan ang unang problema. Pangalawang problema, yung kulang sa kaalaman ng mga magsasaka dito. Napakadami kong kinakausap na mga nagsusupply ng mga fertilizer daw, mga magagandang, wala namang pangit eh, walang magandang fertilizer. Ang pinag-uusapan doon yung presyo. So tinitignan ko, ano ba ang susunod? Sabi ko, pag pumunta ka dito at tinangkilik namin ng produkto mo, matutulungan pa ba after mga magsasaka? So pag sinabing wala, business lang yon, di ba? So sabi ko, hanggang ito nga, andito na ako ngayon. Ang inspirasyon ko, yung mga magsasaka dito. Wow, magandang tanong yan eh. So nakakita ko, marami naman maganda yung napapanood ko sa TV, maganda yung nangyayari sa ngayon. Pero sa personal na experience ko,
parang walang dito sa lugar namin ha. Being a local farmer technician ng Lubao, nakikita ko yung mga kasamahan ko, meron silang ganito libre, meron silang nakuha mga machineries. Pero bakit nagtataka ko, bakit ganoon pa rin? Diba? Bakit? Ang sabi nila kapag yung RCEP magiging internationally competitive ang mga magkasaka, nangyayari ba? Kung sa personal experience ko, hindi. Yung mga libreng binibigay, mga dole out na binibigay, nakakatulong ba? Sa nakikita ko, oo. Pero umangat ba? Hindi. So, sa ngayon, meron ako naiisip pero hindi ko alam kung mangyayari yon. So, ang nakikita ko ngayon, sa ngayon, parang hindi pa rin tayo international competitive. Kahit nga nationally competitive, hindi pa rin tayo. Sa pag-aani na lang natin, pagka naka 100, tuwan-tuwa na. Pero actually, ang ilang ibang bansa, 150, 180 per hectare. So, makakakuha lang tayo ng mga 150 kapag ka hybrid. Pero kapag ka inbred, maximum 120. So, depende na siguro sa binibigay na magsasaka. Dahil nagtitipid kasi kukonti lang. Minsan bibigyan ka ng gobyerno, dalawang sako, isang hektarya. Kulang na kulang yun eh. Kung talagang susundin mo ang gusto ng palay, ay tatanim. 9, 8, yun ang gusto nila eh. So hindi mo ma-achieve yung sinasabi nila na magandang ani kung hindi mo ibibigay. Kaya magsasaka, okay na lang sa amin yung ganito. So hindi pa tayo hindi pa competitive ang mga magsasaka. Sa lahat-lahat siguro. Lalahatin ko na. Vietnam, Cambodia, China, galing dito eh. Galing sila rito. Ewan ko, iri yata yun, hindi ko masyadong alam, nalimutan ko na. Dito rin sila nagsimulang mag-aral ng cooperative. Meron isang cooperative silang pinag-aralan eh. Yung mga taga South Korea. Sa iri yata, bandang Los Baños, mayroong kooperatiba ron. Pero palagi ko, sarado na rin yung kooperatiba na yun eh. So, pero sa South Korea, ang lupit ng nababasa ko na kooperatiba nila. Billion. Samantalang dito lang sa atin nag-aaral. Vietnam, nag-export sila ng bigas. Ba't hindi natin magawa? Dahil kulang ang binibigay na sa atin. Yun ang makikita ko. Ang layo ng pagitan ngayon. Dumating pa nga yung sinasabi natin tarification. Tarification. Wala, hindi pa rin Pero masaya dahil nakakakuha yung mga magsasaka ng libre eh. So, ang antas ng agrikultura sa ibang bansa, malayo pa sa atin. Napakalayo na, naiwan na tayo. Maraming solusyon, ewan ko bakit hindi naman nagagawa ng Dito medyo napano yung tweet ko na paangat. Kasi nga, sa akin bakit hindi natin, sabi ko nga, bakit bibigyan ng isang kooperatiba ng traktora, ng yung kabila harvester, kabila traktora, seeder, ganun, mga ganyan ba? Bakit hindi bibigay ng buo? Simulan natin sa traktora. May traktora siya, tatanim siya, meron siyang rice transplanter, tapos niya ng rice transplanter, meron siyang tinatawag na harvester. Pagka-harvest niya, dapat meron siyang dryer. Yung dryer, dapat meron siyang tinatawag natin na bodega ng mga palay. Para laging sakto. Ang nangyayari ganito, puputulin ko muna yung sinasabi ko. Ang nakikita ko to, ang isang magsasaka. May darating na bibili, ang middleman. Ang gagawin niya, pag malapit parang uulan, i-delay niya hanggang hapon. Pagdating sa hapon, yung napag-usapan natin, kunyari 17, ay kukuhanin ko na lang sa'yo ng 13 kasi wala eh.
Kaya ang nangyayari, sabi nga ng magsasaka, wala siyang magawa kasi hindi pwedeng maulanan. Hindi pwedeng maulanan ng palay niya. Ibibigay na. So yun ang unang minamanipula ng mga trader o mga middleman ang mga magsasaka. So kung tayo meron nun, sinasabi ko, aani na. Pagkaani, meron tayong tinatawag natin na dryer. Even flatbed o recirculating dryer. Mas maganda kung recirculating dryer dahil ang flatbed, kinakailangan niya pang ng ipa para maging source ng heat. Pero kung recirculating dryer, yun, kailangan natin. Meron tayong recirculating dryer, tapos meron tayong bodega. Pagkatapos ng bodega, sa katabi niya meron siyang milling, rice milling. Tapos ng rice milling niya, meron pala siyang bodega ng rice. Tapos bibili ng gobyerno yun, rice na. So yun ang nakikita ko, rice processing center na pwedeng ibigay sa mga kooperatiba. Bawat isang, hindi na kinakailangan ng bawat natawag natin na munisipalidad. Tignan lang kung sino yung merong kooperatiba ng munisipalidad, bakit hindi doon magtutok? Dahil yung ibang mga asosasyon pupunta roon, ibebenta nila sa tamang halaga. At tapos dito na rin sila bibili. Sa rice processing center, bibili sila ng mas mura dahil nga nagano sila doon, inanuhan nila yun, pinapatronize yung kooperatiba na merong rice processing center. Yun po ang nakikita kong solusyon. Magandang organic farming. Talagang malaking tulong yan. Pero, ewan ko lang sa akin, sa ginagawa ko, maganda siya. Pwede siya na makatulong. Pero, hindi po pwedeng biglaan kasi depleted na ang natin eh. Naka-deplete ng masyado yung lupa natin. Sabi nga, natatawa ako sa isang balita na nagsalita si BBM na pH soil is in the nasa delikadong sitwasyon na. Akala nila Philippine soil. Hindi nila alam yung pH. Yung possible hydrogen ng lupa. So sa ngayon maaari tayong tinatawag nating mag-organic, but at the same time, lagyan pa ulit natin, tulungan natin ng konting commercial fertilizer. Tulad halimbawa magsimula tayo sa 2100, ibaba na natin, huwag na tayo mag 4600. Ay magagalit sa akin ng mga supplier nito pagka nawala na yung abono, kasi yan ang pinakamalaking pumapasok dito galing na Australia, India, so China, gano'n. Kasi may ginagamit ako secret. May ginagamit ako dito, so yun lang. Hindi ako naglalagyan any commercial feeds. Ipapakain ako ng mga alaga ko. Yung maliliit lang yon, commercial feeds sila. Pero pagdating nila ng 3 to 4 months, yung mga itlog na sila, organic na. Inaano ko sila ng organic, kaya masaya ako at alam ko yung mga itlog na pinoproduce nila ay organic. Pwede kong kainin ng manok ko na alam ko na walang injection, walang vaccination. Wala. Talagang simple like nung umpisa, rural life. O yun po. Dito sa lugar namin dito halos pawala na. Totoo yun. Di ba Kapampangan dito, pero halos mga farmers dito hindi nakapampangan. Mga dayo na lang. So ang nangyayari nito, meron akong mga advokasya na mga kabataan, binubuo ko sila. Actually nakakalungkot dahil nung bumuo ako ng isang 4-H club dito, ang kabataan ay nakabuo naman. Ang masakit ngayon dahil nga nag-aaral sila, so nagkahiwa-hiwalay. At masaya ako ngayon dahil this year, yung 2018 ko na graduates na mga kabataan, meron na akong isang na-produce na agriculturist, pero hindi, magte-take pa lang siya ng board. Sana makapasa siya. Animal science. So yung isa naman kumukuha ng economy siya, tapos engineering, tapos marami, iba't iba, kaya nakakatuwa. Sana by year 20, another 5 years, marami nang napoproduce yung mga kabataang na buo ko. Kaya sa ngayon, meron na naman uli ako mga
mga bagong kabataan dito. Pero hindi dito sa Concepcion, sa Baruya na, panlayo. Dahil mahal na mahal sila ng kapitan nila. So, sinuportahan. Mag-aaral sila ng 11 araw. Ang pag-aaralan nila yung organic fertilizer. Paano sila mag-produce ng organic fertilizer? Halos ang edad nila 15 to 22. So, gusto ko makita nila na talagang babalik ulit tayo sa organic farming. Gusto kong kalat nila, pamahagi nila. At siguro sa mga kabataan na yon, parang masarap nang bumuo yung out of school dito. Kasi bago sila mag-aaral, alam na nilang lahat yung papag-aralan nila. Yun naman po, kaya sa organic agriculture, number 1, pasado. Nung nangampanya pa si PBBM, nasabi niya 20, maaaring gawing 20 ang bigas. Palagay ko, ipinaris niya lang yung sa Vietnam na kayang 20. Pero dito sa Pilipinas, dahil nga yung pag-produce mo ng palay, ilan ba yung nakuha ko? 12 pesos per kilo. So, minsan 10. Swerte mo, 10 pesos per kilo ang palay. So, sa ibang bansa kasi 6, 7 pesos. So, dito, hanggang ngayon sa experience ko rin, gumagamit na ako ng organic. Umaabot pa rin ng mga 9 o 8. So, kung gagawin mo siyang 20, parang imposible. Maring 25 po pwede yun. Yun po ang ano ko sa dito sa Pilipinas. 25 is possible. Kaya nga masabi natin sa presidente na hindi magiging posible ang 20 pesos.